narito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalingap Edu at Ate Viancy. Tulad mo ay aking makilala. Sa pagpapatuloy ng ating love story ay pagpapatuloy nga ito ng kanilang selebrasyon ng kanilang monthsary, at ito rin ay ang araw na sila ay pumunta noon sa Palawan para mag-celebrate kasama ang Kalingap team at iba pang mga love team ng Kalingap. Sa pagpapatuloy ng kanilang adventure sa Palawan ay kitang-kita natin kung gaano nag-enjoy si Kalingap Edu at si Viancy sa kanilang paglalakbay. Talaga namang solo nila ang kanilang kayak boat at sila ay naglibot-libot muna sa paligid ng isang island. Talaga naman dito nag-enjoy talaga sila dahil nagbanding sila ng dalawa lamang sila. Nagkulitan sila at nag-picture-picture para naman meron silang mga memories na itatago kapag sila ay umuwi na sa kanilang lugar. At ganito nga ang nangyari. Alright guys, let's go! Oh, ano mo to? Mulay natin dapat. Sige daw, manalo mo. Sige mo na! Sige mo na! Ano mo? Sige daw, kita ka, hawak kita. Sige mo baga? Okay, no? Ano, kaya mo na? Ano, kaya mo? Hirap pa. Ano, di marunong Jetsu? Ha? Di ako marunong? Di marunong si Jetsu. Marunong bro. Alalayan mo. Di marunong. Kinilig talaga ang mga viewers dahil sa napanood nilang ginawa ni Viancy at Kalingap Edu. Doon nga ay lulusong si Viancy sa tubig galing sa isang boat. Ngunit nagulat siya dahil ito pala ay napakalalim, kaya naman nandyan talaga si Kalingap Edu na to the rescue naman. Si Viancy ay biglang napayakap at napahawak kay Kalingap Edu dahil sa takot. Talaga namang kinomfort naman siya ni Kalingap Edu at inalalayan muna bago makapagpatuloy si Viancy na lumangoy nang siya lamang mag-isa. Makikita natin kung gaano ka-caring talaga pala si Kalingap Edu para kay Viancy at hindi niya ito papabayaan na mapahamak. Nakakamangha din si Kalingap Edu dahil napakagaling niya palang lumangoy, kaya naman safe na safe si Viancy kapag si Kalingap Edu ang kasama. Ng puso. Ano, di marunong Jetsu? Ha? Di ako marunong? Di marunong si Jetsu. Marunong bro. Alalayan mo. Di marunong. Kapit ka sa lubid, Viancy, dyan o. Yan! Alright, so... Grabe. Ano na bukakin natin, bro? Ha? Boodle fight daw? Boodle fight? Oo, boodle fight daw. Salamat. Okay guys, konti ka na. Para dito guys. Buti nga at noong una lamang natakot si Viancy dahil nung tumagal ay kinaya na rin na mag-enjoy at lumangoy na mag-isa. Pagkatapos naman noon ay talagang napagod ang Kalingap team, kaya naman sila muna ay kumain ng sama-sama at pagkatapos noon ay naglaro ng mga iba't ibang activities na pwedeng gawin doon sa island. Kahit pagod ang Kalingap team ay talagang kitang-kita na sila ay nag-enjoy sa kanilang adventure. Pagkatapos nga nilang kumain at maglaro ay nagpatuloy na sila sa kanilang paglilibot sa kabila ng mga island. Sila ay sumakay na naman sa boat at papunta sa island na yun ay nagtabi na naman si Kalingap Edu at Viancy. Talagang hindi niya mapabayaan si Viancy na mag-isa dahil nga ito ay first trip ni Viancy na hindi kasama ang kanyang pamilya.
Napaka-boyfriend material talaga ni Kalingap Edu. Tara dito guys. Kaya na kayo kuya? Sige lang sir. Alright, so pang-apat na island na po tayo. Ano yung mga napuntahan natin bro? Ano yung mga napuntahan natin island? Secret Island, Secret Island. Ha? Big Lagoon. Basta, ha? 7? Island po? Minilok Island po. Ha? Minilok Island. Pero nandito tayo sa spot ng ng Secret Lagoon. Secret Lagoon. Secret Lagoon po tayo. Wow. Uy. Grabe talaga ang pinuntahang island ng Kalingap team. Talaga namang ito ay napakaganda, wala kang masasabing pangit dito. Kaya naman nag-enjoy ang Kalingap team at talagang nagpasalamat sila sa kanilang mga supporters. Dahil kung hindi daw dahil sa kanila ay walang mangyayaring ganun sa kanila ng mga blessings at hindi yon mangyayari sa mga buhay nila. Talagang isa ito sa mga unforgettable experience na naranasan ni Kalingap Edu at Fiancé at ganun na rin ang Kalingap team. Sana nga ay magpatuloy at dumami pa ang kanilang mga adventures na kagaya nito dahil talagang nag-e-enjoy ang lahat na manood. Dan! Si Dan lap trip, di nakakaabante. Pero si Dan di nakakaabante kanina. Si Dan eh. So, dito na tayo sa pinagkakaguluhan. Sa ano? Shisha ball. Napaka-big time talaga ng place na yon dahil hindi lamang ang Kalingap team ang pumunta doon, kundi napakadami at iba't ibang uri ng mga turista ang makita doon. Talaga naman pinagkakaguluhan ang island na yon. Kahit pagod ay talagang nagbibiroan pa rin ang Kalingap team, kaya naman kitang-kita ang kanilang enjoyment na nadarama at talagang sinusulit na nila ang mga oras na nandun sila sa island na yon. Bago sila umalis sa island na yon at magpahinga ay nagpicture-picture muna silang lahat na Kalingap team, kaya naman natuwa ang mga viewers dahil nakaka-touch kung gaano nakalayo ang narating ng Kalingap team dahil sa kanilang pagtulong sa kapwa. Nagulat naman ang mga fans ni Kalingap Edu at Fiancé dahil sa pasilip na video na sila ay magkasandal sa isa't isa dahil dala na rin siguro ng pagod dahil sa buong araw ng paglilibot sa Palawan. Kaya naman hindi rin natin masisisi kung bakit sila ganon. Ngunit parang may tinatago na nga ba ang dalawa dahil sila ay napaka-close na talaga at parang sila na. Pero hindi natin yan masasabi, kaya naman abangan natin ang mga susunod na mangyayari sa dalawang ito at makukumpirma na ba sa susunod na video kung sila ba ay may progress at talagang magiging sila na ba o wala talagang tsansa. Abangan natin ang celebration ng kanilang monthsary sa susunod na video.
Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap Team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingap Edu at Viancy. Hanggang sa muli. Bye! Ngayon'y abot